After lunch umuwi din naman si Raven pero napansin kong medyo close na talaga siya kay Daddy eh. Parang tingin ko nga kay tagal na nilang magkakilala. Ang Raven naman, feel na feel ang lahat at sinabi pa nitong dadalas-dalasan niya daw ang padalaw sa akin. Pagkaalis ni Raven, hinayaan ako nila Mommy at Daddy na pumasok ng kwarto para makapagpahinga na. Una kong ginawa ay ang dumiretso ng banyo para makaligo. Hindi ko pa nga maiwasan na makaramdam ng pagkadimasya nang mapagmasdan ko ang hubad kong katawan sa harap ng salamin. Paano ba naman kasi ang dami ko palang kiss mark sa aking dibdib? Mabuti na lang talaga at wala sa liig kung hindi lagot talaga ako nito. Hindi talaga magandang idea na lalapit-lapit ako kay Raven eh. Hindi pwedeng may mangyari ulit sa amin dahil baka nga naman mabuntis ako. Actually, sa mga nangyari sa aming dalawa ngayon, may tendency talaga nang mabubuntis ako at nakakatakot iyon. Wala pa namang kontrol ang taong iyon at lahat ipinutok sa loob ko. Wala sa sariling mariin kong naipikit ang aking mga mata. Parang pelikula sa isipan ko na muling nanumbalik sa alaala ko ang mga nangyari sa aming dalawa ni Raven kagabi at kaninang umaga. Aminado din naman ako sa sarili ko na sobrang nag-enjoy ako. Na sobrang nasatisfied ni Raven ang pagnanasa na nararamdaman ko sa aking katawan sa tuwing nararamdaman ko ang bawat haplos niya. Sa naisip kong iyon, wala sa sariling napahawak ako sa magkabilaan kong bundok. Muli kong na-imagine kung paano nito lamasin at sipsipin ang aking pasas na pink. Shit, sa hindi malamang dahilan, bigla akong nakaramdam ng pag-iinit ng aking katawan. Namalayan ko na lang ang sarili ko na nilalaro-laro na ng sarili kong mga kamay ang magkabilaan kong bundok. Naglalaro sa imahinasyon ko ang ginawa ni Raven sa akin kagabi hanggang kaninang umaga, kaya lalo akong nakakaramdam ng pag-iinit ng aking katawan. Mula sa aking bundok, bumaba ang aking kamay patungo sa bukana ng aking pagkababae at hindi ko mapigilan ang magulat ng maramdaman ko na naglalaway na iyon. Madulas na kaya gamit ang sarili kong kamay, nilaro-laro ko ang sarili kong perlas ng silangan. Raven, mahina kong usal habang abala ako sa kakalaro sa sarili ko. Ang sarap at sa hindi malamang dahilan, parang gusto kong makita ulit si Raven. Gusto kong maramdaman ulit ang katawan niya na humahagod sa katawan ko. Wala na. Tuluyan na nga akong kinain ng matinding pagnanasa at nakakatakot isipin na mukhang hindi na ako makakatakas pa sa kanya. Sabi ko ayaw ko na pero bakit siya ang laman ng isipan ko ngayon habang patuloy ako sa pagpapaligaya sa sarili ko? Patuloy ako sa pagpapaligaya sa sarili ko habang laman ng isipan ko si Raven hanggang sa nakaraos ako. Hingal na hingal ako pagkatapos noon at tagaktak ang pawis sa aking noo. Nang muli akong nanumbalik sa huwesyo, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng hiya dahil sa ginawa ko. Shit, hindi ako makapigil na laruin at nagpasya ako na paligayahin ang sarili ko habang laman ng isipan ko si Raven. Siguro nga, nababaliw na ako. Siguro nga, hindi na talaga ako makakatakas pa sa kamandag ng lalaking iyon dahil ayun pa lang, sobrang namimiss ko na siya. Si Raven na pumukaw sa nakatagong pagnanasa sa aking katawan. Pagkatapos kong paligahin ang sarili ko, nagpasya na akong itapat ang nag-iinit ko na ring katawan sa malamig ng tubig ng shower. Kahit papaano, nakaramdam naman ako ng kaginhawaan pero nandoon pa rin ang pagnanais ng katawan ko na muling makasama si Raven. I need him. I really need him at hindi ko alam kung makakaya ko bang iwasan siya. Ngayon pa lang, alam ko na sarili ko na bihag niya na ako. Na palagi ko nang hahanap-hanapin ang ginagawa naming dalawa. Walang relasyon, walang label pero magkasundo naman kami sa kama. Pwede pala iyon? Well, bahala na. Sa susunod na pagkikita namin ni Raven, alam ko sa sarili ko na hindi ko na siya kayang iwasan pa. Alam kong hindi ang kaninang umaga ang last na may mangyari sa amin. Pagkatapos kong maligo, lumabas na ako ng banyo ng hubot-hubad. Saktong naglalakad ako patungo sa aking walk-in closet nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong sinagot iyon na hindi man lang tinitingnan kung sino ang tumatawag. Hello, seryosong sambit ko. Hi, Jen, ano ang ginagawa mo ngayon? Narinig kong sambit ng very familiar na boses sa kabilang linya. Hindi ko naman maiwasan na mapakunot noo. Raven. Paano mo nakuha ang number ko? Seryosong tanong ko sa kanya. Yes, si Raven nga ang nasa kabilang linya. Hindi ako maaaring magkamali. Kay Daddy, maiksi niyang sagot sa akin. Lalaking-lalaki ang boses niya at kaisarap pakinggan. Sa Daddy ko, nagtataka kong tanong sa kanya.
Shit, si Daddy mismo ang nagbigay ng number ko sa Raven na ito. Bakit? Huwag niyang sabihin, boto siya kay Raven. Daddy mo na magiging daddy ko na din soon. Seryosong bigkas niya. Hindi ko naman malaman kung ano ang sasabihin ko. Sa totoo lang, nagtataka din talaga ako kung bakit ganito siya sa akin. Kailan lang kami nagkakilala pero kung makaasta siya akala mo pag-aari niya na ako. Ano ang ginagawa mo ngayon? Pwede ba kitang makita? Seryosong tanong niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Magkikita na naman daw kami? Paano? Kahit sa video call lang. I want to see your beautiful face. Pampatulog, muli niyang bigkas. Ha? Video call? Pero, kakatapos ko lang maligo at nakahubad pa ako ngayon. Sagot ko din naman sa kanya at hindi ko pa nga mapigilan ang mapakagat labi nang ma-realized ko ang sinabi ko ngayon lang. Shit, bakit ba kailangan ko pang sabihin sa kanya na nakahubad ako ngayon? Baka kung ano ang isipin niya sa akin. Well, perfect. Mas gusto ko ang ganyan. Open yung camera, Jen. I want to see your body. May bahid na utos sa tono ng boses niya habang sinasabi niya ang katagang iyon. Hindi ko naman mapigigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Nagtatalo ang isipan ko kung pagbibigyan ko ba siya or hindi. Supposed to be, hindi. Lalo na at wala naman kaming relasyon. Alam ko na kapag pagbibigyan ko siya sa gusto niya, mas lalo lamang akong mababaon sa kanya. Mas lalo lamang akong hindi makakatakas mula sa galamay niya. Nakahubad din ako ngayon. Ayaw mo ba akong makita, Jen? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Muli akong napahaplos sa aking bundok habang dahan-dahan akong naglalakad patungo sa aking kama at parang biglang nawala ng lakas ang tuhod ko na napaupo ako doon. Aminado ako sa sarili ko na may bahagi ng puso ko na nagdidikta na gusto ko siyang pagbigyan. Na gustong-gusto ko din naman makita ang hubad niyang katawan. Shit, baliw na nga yata ako eh. Open your camera, sweetheart. I want to see you, muli niyang bigkas. Wala sa sariling napalunok akong sarili kong laway habang sinusunod ko ang nais niya. Binuksan ko ang kamera ng aking cellphone at ganoon din si Raven. Shit, nakikita ko siyang nakahiga siya sa kama. Kapansin-pansin na wala siyang damit pang itaas. I really miss you, Jen. Mahina niyang sambit na parang isang mainit na bagay na humahaplo sa puso ko. Raven, malamig na. Magbibihis na ako, mahina kong sambit sa kanya. Saka ka na magbihis. Gusto kong makita ang katawan mo. Please, T. Mahina niyang sambit niya at mula sa kanyang mukha, bumaba ang kuha ng kamera, patungo sa kanyang tiyan hanggang sa nakarating iyon sa kanyang anaconda. Hindi ko mapiglan ang makaramdam ng lalong pag-iinit nang mapansin ko kung gaano katigas iyon. Tayong-tayo at mamula-mula ang ulo noon. Look at him. Galit na naman siya. Ikaw ang hinahanap niyan, narinig kong sambit niya. Raven. Mahinang usal ko. Wala sa sariling napahawak din ako sa aking perlas at doon ko napagtanto na basang-basa na naman ako. Shit, ang libog ko na talaga. Grabe, ano ang ginawa nitong si Raven sa akin? Bakit ganito na lang kalaki ang epekto niya sa akin? Now, show me yours, Jen. Ibaba mo ang pagkakatutok ng kamera mo please, mahina niyang usal. Napansin kong inumpisahan niya ng larunin ang sarili niyang alaga. Shit, ano ito? Ano ang gagawain namin? Magpapakitaan kami ng aming mga masiselang parte ng katawan. Raven. Mahina kong usal. Pakatapos noon, ibinaba akong kuha ng kamera patungo sa aking bundok. Narinig ko pa nga ang mahinang pag-ungol niya mula sa kabilang linya habang patuloy niyang nilalaro ang matigas niyang alaga. My babies. I want them. Hindi ko kaya ang ganito. Susunduin kita dyan ngayon din, mahina niyang usal. Sa hindi malamang dahilan, bigla akong nakaramdam ng excitement at the same time, bigla din akong nakaramdam ng takot. Ha? Pupuntahan mo ako? I think, hindi pwede. Baka hindi ako payagan nila mommy at daddy, wala sa sariling sagot ko sa kanya. Whatever. Basta, susunduin kita dyan. Ako ang bahala, seryoso niyang bigkas. Ilang saglit lang, bigla na lang namatay ang tawag. Hindi ko naman malaman kung ano ang gagawin ko.
Shit, paano ko ba ipapaliwanag kina Mommy itong nangyayari sa akin? Bakit ganito na lang kalaki ang epekto sa akin ni Raven? Kanina pa ako hindi mapalagay. Paroon at parito lalo na at alam kong anumang oras darating dito si Raven sa bahay para yayain akong lumabas. Magkahalong damdamin ang bumabalot sa buo kong pagkatao. Kinakabahan, nahihiya at excited ako sa muling pagkikita naming dalawa ni Raven. Ganito kalaki ang epekto niya sa akin. Sa buo kong pagkatao. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na mahuhulog ako sa kanya. Hindi ko nga alam kung anong klaseng feelings ito. Hindi ko alam kung lust lang ba ito or baka naman nahulog na talaga ang loob ko sa kanya. Hindi kaya, in love na ako kay Raven kaya ako pumapayag na makipagtalik sa kanya, kahit na wala namang label ang kung ano man relasyon namin ngayon. Purely sex lang ang lahat at magkasundo kami sa kama. Nasa ganoon akong pag-iisip nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng aking silid. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin ko. Mabilis tuloy akong napalundag ng kama, nahiga at nagtalukbong ng makapal ng comforter. Kung sino man ang nasa labas, ayaw kong ipahalata na excited akong lumabas kasama si Raven. Baka kaya may kumakatok sa labas ng pintuan ng kwarto ko ngayon dahil nandyan na din si Raven sa ibaba at hinihintay ako. Shit! Bukas iyan. Pasok ka, kunwari inaantok kong bigkas. Dahan-dahan namang bumukas ang pintuan ng silid at iniluwa si Mommy. Shocks, si Mommy talaga? Nasa labas na ba ngayon si Raven? Jen, anak. Alam kong gusto mo pang matulog kaya lang, tumawag sa akin ang pinsan mong si Fiona. Mamaya pala ang bachelorette party niya at invited ka daw, seryosong sambit nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Kahapon, magkasama kami ni Fiona na nagpasukat ng gown pero wala itong nabanggit sa akin tungkol sa bridal shower na iyan. Oh, ganoon po ba? Ano po ang sabi niyo, Mom? Kunwari, inaantok kong sagot. Naka-oo na ako. Hindi kanya makontak kaya sa akin niya na sinabi. I think mas maganda na ma-experience mong dumalo sa mga ganyang event total naman, pinsan mo ang nag-invite, nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Kung dadalo ako sa bachelorette party na iyan, paano na ang usapan naming dalawa ni Raven? Hast, bakit ba napaka-hectic ng schedule ko? Nasa labas nga pala si Raven. Gusto daw sanang magpasama sa iyo sa mall dahil bibili siya ng sapatos na isusuot niya sa kasal ng pinsan mo. Since nasa labas na siya, nakisuyo na din kami sa kanya na samahan kang bumili ng damit na isusuot mo mamaya. Para naman inka sa mga ganyang kasiyahan, nakangiti nitong muling bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Lalo na at nasa ibaba na pala si Raven at hinihintay ako. Isa pa, hindi ko din akalain na ganito kalaki ang tiwala nila Mommy kay Raven para payagan akong sumama dito ng ganoon kabilis. May party din kaming pupuntahan ng daddy mo mamaya kaya wala din kami. So ibig sabihin, mag-isa ka lang kakain ng dinner. Sige na, mag-ayos ka na. Hapon na at hahabol ka pa sa party ng pinsan mo mamaya, nakangiti niyang muling bigkas. Isang tipid na pagtango ang naging sagot ko kaya muling napangiti si Mommy. Magbihis ka na. Naghihintay si Raven sa ibaba, muling bigkas ni Momya at nagmamadali na itong lumabas ng kwarto. Mabilis naman akong napabangon ng kama at diretso ako sa aking walk-in closet para magpalit ng damit. Pinili ko ang isang sexy na kasuotan. Miniskirt na hanggang kalahati sa legs ko ang haba tapos crop top blouse na halos kita ang pusod ko. Sa paa naman ay pinili ko ang black na boots na pasalubong din ni Mommy sa akin noong nagkasyon sila sa Italy. Matagal na itong binili ni Mommy sa akin pero ngayon ko lang isusuot. Actually, hindi na kailangan pang bumili ng damit para isuot mamaya sa bachelorette party ng pinsan ko dahil itong suot ko ngayon ay ayos na. Naglagay na din ako ng manipis na makeup at sinigurado ko na magandang-maganda ako sa paningin mamaya ni Raven. Bahala na nandito na ako sa punto na nag-enjoy ako sa kandungan niya, kaya lulubos-lubusin ko na. Bahala na ang bukas sa akin. Ilang beses pa akong umikot sa harap ng salamin at nang masiguro ko na maayos na ang hitsura ko, mabilis na akong lumabas ng silid. Diretso ako sa ibaba kung saan naabutan ko si Raven na matyagang naghihintay sa akin sa living room at nang mapansin niya ang pagdating ko. Napansin kong mabilis siyang napatayo habang kitang-kita ko sa mga mata niya ang paghanga habang nakatitig sa akin.
Bagay gise, nakangiti kong tanong sa kanya sabay ikot sa harapan niya. Mag-isa lang siya dito sa living room kaya naman pwede ko siyang tanungin. Maaring nagre-ready na din sila mommy at daddy dahil aalis din sila mamaya dahil may pupuntahan din silang party. Super! Narinig kong sagot niya gamit ang paos niyang boses. Wala sa sariling napatitig ako sa mga mata niya at kitang-kita ko doon ang hindi maitagong pagnanasa. Shit, dapat siguro nagbaon ako ng extra panty. Ngayon pa lang kasi ramdam ko na ang pamamasa ng perlas ng silangan ko eh. Let's go, nakangiti kong tanong sa kanya. Sure, let's go, bigkas niya at akmang hahawakan niya sana ako sa braso pero mabilis akong lumayo. Ano ka may mga gisili na nagkalat sa buong paligid at baka? Kung ano ang isipin nila mommy at daddy kapag makita nila na pumapayag ako na magpahawak dito kay Raven. Walang imik si Raven hanggang sa nakarating kami ng kotse niya. Inalalayan niya pa akong makasakay bago siya pumwesto sa manibela at nag-drive paalis. Habang nasa daan kami, pareho kaming tahimik. Pareho din naming pinapakiramdaman ang isa't isa. Walang sino man ang gustong magsalita sa aming dalawa, kaya hinayaan ko na lang. Hanggang sa mapansin ko na imbes sa isang malapit na mall kami pupunta, napansin ko na ibang daan ang tinatakhak namin. Akala ko ba bibili ka ng sapatos, hindi na ako nakatiis pa kaya tinanong ko na siya. Hindi ko alam kung ano na naman ang tumatakbo sa utak niya at kung saan na naman kami pupunta. Mamayang gabi pa ang bachelorette party ng pinsan mo kaya may time pa tayo para sa isa't isa, nakangiti niyang sagot sa akin. Wala sa sariling napatingin ako sa suot kong relo at nang mapansin ko na halos alas 4 ng hapon, hindi ko maiwasan na mag-alala. Habang nagbibihis ako kanina, may natangap akong message galing kay Fiona na alas 8 daw ang start ng bachelorette party niya sa isang kilalang bar. Hindi naman ako ganoon katanga para hindi malaman kung ano ang ibig sabihin ng bachelorette party at kung ano ang mga posibleng mangyari. Mamaya din ang bachelor party ni Harry at invited ako kaya pupunta din ako, nakangiti niyang wika. Hindi ako nakaimik hanggang sa mapansin ko na pumasok ang kotse sa isang exclusive subdivision. Nagtatanong ang mga matang muling tumitig ako kay Raven. Dito na lang tayo. Mas malapit ang lugar na ito sa bar kung saan gaganapin ang bachelorette party, nakangiti nitong bigkas. Akala ko ba sa mall tayo, nagtataka kong tanong. Well, later. Kapag may time pa. Sa ngayon, may iba akong gustong gawin na hindi ko na kaya pang pigilan, nakangisi niyang sambit sabay dampi ng isang palad niya sa hita ko. Hindi ko tuloy mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway, lalo na nang maramdaman ko na para bang mailibo-libong bultahe ng kuryente na dumaloy sa bawat himaymay ng aking ugat. Dampi pa lang ng palad niya sa balat ko, pero kay laki na ng epekto sa akin yun. Kaunting drive pa mula sa main gate nang mapansin ko ang pagbukas ng pintuan ng gate ng isang malaking bahay. Mukhang bahay ito ni Raven dahil narinig ko pa nga kung paano siya batiin ng dalawang gwadya kanina. Solo natin ang buong bahay dahil hinayaan kong mag-day off ang mga kasambahay, nakangisi niyang bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Hanggang sa sabay na kaming bumaba ng kotse at hawak kamay kaming naglakad papasok ng loob ng bahay. Hindi na ako nakapalagpa nang hilain ako ni Raven patungo sa second floor ng bahay. Diretso kami sa isang kwarto at pagkapasok pa lang namin sa loob, kaagad niya na akong sinungaban ng mainit na halik. Kaagad ko din naman iyon tinugon. Para bang sobrang na-miss namin ang isa't isa sa paraan ng halikan namin. Kaninang umaga lang ang last na may nangyari sa aming dalawa pero para bang sabik na sabik kami sa isa't isa ngayon. Walang sinayang na sandali si Raven dahil naramdaman ko na lang na buong pagkasabik na isa-isa niyang hinubad lahat ng saplot sa aking katawan at pagkatapos noon, itinulak niya ako sa ibabaw ng kama at buong pagkasabik niya akong kinubabawan. Shit, nakakaadik ka, Jenny. Kung pwede nga lang sana na huwag ka nang umalis sa tabi ko eh. Palaging ikaw ang laman ng isipan ko. Palaging ikaw ang hinahanap ng nag-iinit kong katawan. Mahina niyang bigkas. Hindi ko mapigilan ang mapaliyad ng buong panggigili niyang sinipsip, nagpasas na pingko, habang ang isa niyang kamay ay abala na sa kakahimas sa aking perlas ng silangan. Raven, I think, kailangan na nating gumamit ng protection. Paano kung mabuntis mo ako? Seryosong tanong ko sa kanya. No. Ayaw ko ng protection. Mas gusto ko ang ganito, masuyong wika niya. Hindi na nagtagal pa ang foreplay at buong pagkasabik na siyang pumwesto sa ibabaw ko. Ilang saglit lang,
ibinuka niya ang hita ko kasabay ng sunod-sunod niyang pag-ulos. Ah! Uh! Raven, halos pasigaw kong bigkas. Paano ba naman kasi, ramdam ko ang pagbulusok ng matigas niyang sandata sa kailaliman ng aking pagkababae. Ang sarap! Sobrang sarap! Tuluyan na akong nagpakasasa sa maling gawain. Ang bawat haplos na ginagawa ni Raven sa aking katawan ay nag-iiwan sa akin ng hindi maipaliwanag na damdamin. Alam ko sa sarili ko na hindi na ako makakaiwas pa sa kanya, kahit nagusufin ko pa. Tuluyan niya nang nabihag hindi lang ang katawan ko, kundi ang buo kong pagkatao. Pagkatapos ng unang round, humirit pa ng pangalawa si Raven. Walang pagod at alam kong pareho kaming nag-enjoy sa isa-isa. Hindi ko nga ma-imagine kung paano ko nakayanan ang lahat gayong kagabi pa may nangyayari sa aming dalawa. Wala din akong sapat ng tulog kaya feeling kong yaon para akong isang lantang gulay na walang ibang gustong gawin, kundi ang matulog na lang imbes na umattend sa bachelorette party ng pinsan kong si Fiona. Feeling ko pati tuhod ko ay nawala ng lakas eh. Pagod na pagod ang buo kong katawan habang nakahilata ako dito sa ibabaw ng kama ni Raven. Parang ayaw ko na munang bumangon at mas gusto ko na lang na ipahinga ang pagod kong katawan. Hey, it's already 7 o'clock. Oras na para maghanda. Ihahatid kita sa bar kung saan gaganapin ang bachelorette party ng pinsan mo, narinig kong sambit ni Raven sa akin. Wala sa sariling iminulat ako ng aking mga mata at seryoso siyang tinitigan. Pwede bang pakiabot ng phone? I think hindi ko kayang umattend ng party ngayon. I'm so sleepy, mahina kong sambit na sinabayan ko ng paghikab. Latang-lata ang katawan ko at feeling ko wala talaga akong lakas para makipag-party. Mabuti na lang talaga at wala nang maraming tanong itong si Raven. Kusa niya nang iniabot sa akin ang aking phone at mabilis na tinwagan si Fiona. Sumagot din naman kaagad ito pero hindi ko. Maiwasan na magtaka dahil para itong hinihingal na ewan. Yes, cause, narinig kong sambit nito. Hindi ko mapigilan ang mapakunot noo. Pinsan, ayos ka lang ba? Bakit ganyan ang boses mo? Nagtataka kong tanong. Ha? Wala. Ayos lang ako really, bigkas niya. Wala sa sariling napatango ako at napasulyap pa ako kay Raven bago ako muling nagsalita. Actually, tumawag ako para sabihin sa iyo na baka hindi ako makakarating sa party mo mamaya. Muli kong bigkas at muli ding nagulat nang marinig ko na para bang umuungol ang pinsan ko. Oh shit, saglit lang, Harry. May eh. Halos paungol na bigkas ni Fiona, kaya gets ko na ang mga nangyari. Shit, mukhang sa mga sandaling ito, naabala ko yata ang pinsan ko Para tuloy bigla akong napaso at pinindot ang end butoon ng cellphone. Kusa ko nang tinapos ang pag-uusap namin ng pinsan ko. Mukhang advance yata ang honeymoon nilang dalawa ni Harry Anong nangyari? Tapos na kayong mag-usap, nagtatakang tanong naman ni Raven sa akin. Kaagad akong nag-iwas ng tingin sa kanya sabay tango. Gusto kong matulog. Mamaya mo na lang ako ihatid sa bahay, bali wala kong bigkas at nagtalukbong na ako ng kumot. Tumagilid ako ng higa patalikod sa kanya at hindi ko pa nga mapigilan ang mapapitlag nang maramdaman ko ang kamay niya na biglang humaplos sa balikat ko pababa sa aking likod. I understand and I am sorry. Masyado kayatang napagod kaya matulog ka na muna, narinig kong sambit niya. Hindi ko na siya sinagot pabagkos tuluyan ko na ding ipinikit ang aking mga mata. Antok na antok talaga ako at ilang saglit lang, napahimbing na ako ng tulog. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog basta nagising na lang ako na sobrang tahimik ang buong paligid. Akmang babangon na sana ako para hagilapin sana kung saan ang aking cellphone nang maramdaman ko ang isang mabigat na bagay na nakadagan sa aking tiyan. Wala sa sariling napabaling ako ng tingin at hindi ko mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko nang sumalubong sa paningin ko ang nahihimbing ng natutulog na si Raven. Yes, tulog na tulog din siya dito sa tabi ko habang nakayapos siya sa akin. Hindi ko mapigilan ang pakakatigian siya. Alam ko na ang kung anong kasagutan na palaging tumatakbo sa isipan ko kung bakit humaling na humaling ako sa kanya. Hindi lang pala siya magaling sa kama, kundi ang gwapo niya din bonus na lang ang magandang pangagatawan dito kay Raven. Shit, bakit ba ito nangyayari sa akin? Bakit ko hinayaan ang sarili ko na mabihag ng isang lalaki na kailan ko lang nakilala? Kapag malaman ito nila mommy at daddy tiyak talagang ikakahiya nila ako. Imagine, ang dating Jenny na conservative ay bigla na lang nagbago.
Bigla na lang bumuka ka sa isang lalaking kailan ko lang nakilala. Highest, good luck na lang talaga sa akin. Hindi ko alam kung hanggang saan at kailan ko kayang itago ito kina mommy at daddy. Ano na lang kaya ang mangyayari sa akin kung sakaling mabuntis ako nitong si Raven? Hindi malabong mangyari lalo na at mula umpisa, never kaming gumamit ng protection. Raven, gising. Gumising ka, mahina kong wika habang pilit kong tinatangal ang braso niya na nakapulupot sa aking baiwang. Jen, ano ba? Ang aga pa eh. Narinig kong reklamo niya pero hindi ko na pinansin pa. Mabilis, akong bumangon ng kama nang sa wakas, tinangal niya din ang braso niya na nakayapos sa akin. Kailangan ko nang umuwi sa amin. Masyado nang nakakahiya kung umaga na naman ako uwi mamaya. Baka kung ano na ang isipin nila mommy sa akin. Seryosong sambit ko. Tuluyan na akong bumaba ng kama at halos patakbo akong naglakad patungo sa banyo. Kailangan ko nang mag-ayos para makauwi na. Ihahatid man ako ni Raven or hindi basta uwi na ako. Bahala siya. Tiyak akong magdududa na sila mommy at daddy sa akin kung hintayin ko pa ang pagsikat ng araw bago ako uwi sa amin. Naghilamos lang ako at nag-toothbrush. May mga hindi gamit na toothbrush dito sa kabinet ni Raven, kaya pinakilaman ko na. Pagkatapos, sinuklay ko na din ang magulo kong buhok. Nang masiguro ko na maayos na ang hitsura ko, lumabas na din ako ng banyo kung saan naabutan ko si Raven na halatang hinihintay niya ang paglabas ko. Balak kong kausapin ang mommy at daddy mo mamaya, seryoso niyang wika sa akin. Puno ng pagkatataka naman akong napatitig sa kanya. Para saan? Para sa ating dalawa, kaswal niyang sagot. Lalo tuloy akong kinain na curiosity habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa seryoso niyang mga mata. Para sa ating dalawa? Ano bang meron sa ating dalawa at bakit kailangan pang pag-usapan? Seryosong tanong ko. Jen, hindi ako tanga at ganoon. Kasamang tao na pagkatapos ng may nangyari sa ating dalawa, ganoon-ganoon na lang. Lalaki ako at ayaw kong i-take advantage ang pagiging babae mo, kaya gusto kong panagutan ang kung anuman ang mga nangyari sa pagitan nating dalawa, seryoso niyang bigkas. What? Halos pasigaw kong sagot sa labis kong pagkagulat. Hindi kasi talaga ito ang inaasahan ko na marinig mula sa bibig niya. Kung papayag ka, magpakasal tayo, Jen, seryosong bigkas niya na parang isang bomba na sumabog sa pandinig ko. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Dalaga ka, binata ako at pareho tayong walang sabit kaya naisip ko na bakit hindi na lang nating totohanin ang lahat. Tutal nandito na din lang tayo. Magkasundo at nag-enjoy sa isa't isa, seryoso niyang bigkas. Hindi naman ako nakaimik. May bahagi ng puso ko na nagsasabi na pumayag sa nais niya. Ayaw ko pa ba doon, hindi na magiging patago ang relasyon naming dalawa. Kung sakaling maikasal kami, magiging legal na din ang paglalaro namin, lalo na at pareho kaming sabik sa isa't isa. Kaya lang, ano naman kaya ang magiging kapalit? Ang puso ko. Ang buo kong pagkatao. Hindi na ako magiging malaya pa. Matatali na ako sa kanya habang buhay at isa pa mahirap yata iyon. Hindi niya ako mahal at wala kaming relasyon. Hindi naman puro libog na lang. Darating at darating din talaga ang time na alam kong magsasawa kami sa isa't isa at kapag dumating na ang time na iyon, paano naman ako? Paano ang kinabukasan ko? What do you think? Hindi ba't magandang ideya iyon? About sa finances at sa lahat ng mga pangangailangan mo, kayang-kaya ko iyong i-provide sa iyo, Jen. Basta pumayag ka lang, nakangiti niyang wika. Kapansin-pansin din na nagniningning ang mga mata niya dahil sa tuwa. Nandoon din ang excitement kaya lang, hindi pwede eh. Hindi mareresolba ang isang bagay sa isang kasal. Hindi din pwedeng magpakasal kami porket kompatible kami pagdating sa kama. No, mahiya kong bigkas sabay iling. Actually, alam kong ito ang pinakatamang sagot sa alok sa akin itong si Raven. What? Ayaw mo ba akong palaging kasama, Jen? Seryosong sagot niya. Muli akong umiling. Hindi naman sa ganoon kaya lang, sobrang bilis kasi ng pangyayari eh. Kasal ka agad? Isang seryosong usapin at sa totoo lang, never ko pang na-imagine sa sarili ko na magpakasal ako sa isang lalaki na hindi ko naman boyfriend, seryosong sambit ko. Sa isang iglap, napansin kong biglang sumeryoso ang aura ni Raven. Na para bang hindi siya masaya sa naging sagot ko.
Kung ganoon, ihahatid na kita sa inyo. Baka nga hinahanap ka na ng parents mo. Seryosong wika ni Raven bago nagmamadaling tumayo at naglakad patungo sa pintuan ng silid. Nagtatakang nasundan ko na lang siya ng tingin. May nahihimigan kasi akong galit sa boses niya eh. Na para bang dismayado siya sa takbo ng pag-uusap namin. Well, bahala na siya. Alangan naman na tangapin ko iyong alok niyang kasal, gayong hindi pa nga namin masyadong kilala ang isa't isa. Hindi pwede iyon. Hindi maaari. Hindi pwedeng pilitin ang isang bagay na hindi pa talaga pwede. Hindi porket may nangyayari sa aming dalawa, papayag na ako sa nais niyang magpakasal kami. Hindi ako ganoong babae. Hindi pwedeng ang kasal ang maging takbuhin namin para lang mapagtakpan ang mga bagay na nagawa na namin na hindi dapat gawin. Gaya na lang ng paglalaro ng apoy kahit na wala naman kaming relasyon. Sa naisip kong iyon, nagmamadali ko nang sinundan si Raven palabas ng kwarto. Diretso kami sa labas ng bahay at sumakay ng kanyang kotse. Habang nasa biyahe kami, kapansin-pansin ang pananahimik ni Raven. Hindi ko na lang pinasin para iwas stress. Halos 11:00 pa lang ng gabi at alam ko na kapag ganitong oras, baka hindi pa din nakakauwi sila mommy. Ibig sabihin, safe ako ngayong gabi. Mas maigi na mauna akong makauwi ng bahay kaysa mauna sila sa akin. Sa mismong tapat ng gate huminto ang sasakyan ni Raven, kaya naman hindi ko maiwasan na muling napatitig sa kanya. Maraming salamat ngayong gabi. Mag-ingat ka sa pagmamaneho pa uwi, seryosong wika ko dito. Seryoso ang mga mata na ibinaling nito ang tingin sa akin. Thank you. Dadalaw ako dito bukas ng umaga, kaya matulog ka na din good night. Seryoso niyang wika at ganoon na lang ang pamimilog ng mga mata ko, sa gulat ng bigla niya na lang akong sungaban ng halik sa labi. Hindi na ako nakailag pa. Muling naglapat ang aming labi at mapusok na naghalikan. Mabuti na lang talaga at heavy-tented itong kotse niya, kung hindi baka nasilip na kami dito sa loob. May tsisis pa naman dito sa labas ng gate. Habol ang aking paghinga nang sa wakas pinakawalan din ni Raven ang labi ko. Sa ibabaw ng kama at kahit dito pala sa loob ng sasakyan, walang ipinagbago kung kapusukan ng halik ang pag-uusapan. Grabe ang Raven na ito. Halos mamasa ang panty ko sa paraan ng paghalik niya sa akin. Good night, mahina ang boses na wika ko sa kanya. Nagmamadali na din akong bumaba ng kanyang kotse. Baka kasi hindi lang kiss ang mapagsaluhan naming dalawa, kung hindi pa ako kusang aalis sa tabi niya. Masyado na akong lunod na lunod kay Raven at kahirap kontrolin ang sarili. Mabilis naman akong pinagbuksan ng gate ng gwardiya, kaya naman tuloy-tuloy akong pumasok sa loob. Nang marinig ko ang tunog ng kotse ni Raven na paalis na hindi na ako nagtangkang lumingon. Sa totoo lang, sobrang na akong naguguluhan sa mga nangyari sa akin ngayon. Na para bang hindi ko nakilala ang sarili ko sa mga pinanggagawa ko. Hindi ako naka-attend sa bachelorette party ng pinsan kong si Fiona dahil kay Raven. Nagpakasasa na naman kasi ako sa ibabaw ng kama dahil dito. Hayest, grabe na talaga ako. Masyado na yata akong nababaliw kay Raven at hindi ko na alam kung ano ang pwedeng gawin para makontrol ang sarili ko. Tulala akong tuluyang naglakad papasok ng bahay. Diretso ako ng aking kwarto at mukhang tama ako sa aking iniisip. Hindi pa nakakauwi sila mommy na siyang labis kong ipinagpasalamat. Kahit papaano, magaan sa pakiramdam ang ganitong bagay. Hindi ako inumaga sa labas at ligtas ako sa mga tanong na ibabato nila mommy sa akin kung sakali. Kinabukasan, walang Raven ang dumalaw sa bahay na hindi ko alam kung ikakatuwa ko ba or hindi. Nag-expect kasi talaga ako sa sinabi niya kagabi na dadalaw siya ngayong araw pero dumating na lang ang kinagabihan, walang Raven na dumating. Kahit tawag, wala din akong natangap mula dito. Iba yung lungkot tuloy ang nararamdaman ko. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ng pinsan kong si Fiona. Ang kasal nilang dalawa ni Harry. Dahil ako ang maid of honor, maaga akong gumising. Kaagad akong gumayak. Sa isang hotel na pag-aari ng pamilya ng pinsan kong si Fiona aayusan lahat ng kasama sa entourage, kaya wala akong choice kundi ang pumunta ng mas maaga doon lalo na at ako pala ang aalalay sa bride. Ako nga ang maid of honor kaya nandoon dapat ako sa tabi ng bride, lalo na at pagkatapos itong ayusan may pictorial pang magaganap bago pumunta ng simbahan. Pagkagising ko, diretso na ako ng banyo para maligo. Sa totoo lang, sobrang inaantok na ako. Kung hindi lang kasal ng pinsan ko ngayong araw,
hindi talaga ako gigising ng maaga. Pagdating ko ng banyo, diretso ako ng lavatory para sana mag-toothbrush, pero hindi ko mapigilan na mapakapit sa gilid ng lababo nang bigla kong naramdaman na para bang umiikot ang buo kong paligid. Yes, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo sa hindi ko malamang dahilan. Idinilat at ipinikit ko ang aking mga mata para pakalmahin ang sarili ko pero walang pinagbagol. Umiikot kasi talaga ang buo kong paligid kasabay ng biglang pangangasim ng sikmura ko. Mabilis akong napatakbo sa toilet bowl at dumuwal ng dumuwal. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin pero sobrang nakaramdam ako ng paghapdi ng aking sikmura. First time ko itong naramdaman sa tanang buhay ko. May kung anong bagay ang gustong kumawala mula sa aking sikmura, pero kahit na anong duwal ko, wala namang lumalabas na kahit ano maliban na lang sa mapait na laway. Ramdam ko din ang malamig na pawis sa aking noo at buo kong katawan. Nakasalampak na ako sa harap ng toilet bowl dahil natatakot akong matumba. Asik! Atchk! Patuloy ako sa aking pagduwal pero dismayado ako dahil wala talagang lumalabas. Habang patagal ng patagal, lalo akong nakaramdam ng paghapdi ng aking sikmura. Ano ba, Jenny? Kung saan aalis ng maaga at saka naman ito nangyayari sa iyo kastigo ko sa sarili ko. Huminga ako na malalim ang pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Halos 10 minuto yata akong walang ibang ginawa kundi ang nakaupo lang dito sa harap ng toilet bowl nang sa wakas, unti-unting wala ang pagkahilo ko. Parang nagdahilan lang din ang sikmura ko. Dahan-dahan akong tumayo at muling naglakad palabas ng banyo. Nagbago na ang isip ko. Iidlip lang ako ng kaunti tapos saka ako mag-aayos. 6:00 pa lang naman ng umaga at mamayang 11:00 pa ng tanghali ang kasal ng pinsan ko. Kahit mamaya na ako aalis, magdadahilan na lang ako kung bakit hindi ako nakarating ng mas maaga sa hotel. Sa paglabas ko ng banyo, diretso ako ng kama at nahiga. Ilang saglit lang, hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Muli akong nagising sa mahinang tapik sa aking pisngi. Dahan-dahan akong nagmulat ng aking mga mata at hindi ko mapigilan ang magtaka nang sumalubong sa paningin ko ang nakaayos na si Mommy. Naka-makeup na ito at mukhang aalis na ng bahay. Jenny, anak! Akala ko talaga nasa hotel ka na. Kung hindi pa tumawag ang pinsan mo at hinanap ka, hindi ko malalaman na nandito ka pa pala sa kwarto at nahihimbing na natutulog, seryosong wika ni Mommy. Hindi ko naman mapigilan ang mapabalikwas ng bangon dahil sa gulat. Shit, na yung araw ang kasal ni Fiona at dapat idlip lang ako. Anong oras na ba? 9:00 na ng umaga at ayos ka lang ba? Bakit parang nangangalumata ka yata, anak? Masama ba ang pakiramdam mo? Nagtatakang tanong ni Mommy sa akin. Kaagad naman akong umiling. Aayos lang po ako, Mom. Nagkataon lang po talaga na napasarap ang tulog ko. Teka lang. Mag-aayos na muna ako. Hindi po ba't nasa hotel ang gown na isusuot ko para sa kasal ng pinsan ko? Taranta kong bigkas. Hindi ko na tuloy malaman kung ano ang unahin ko. Kung papasok ba ako ng banyo para maligo or diretso na ako ng hotel para doon na lang maligo. Shocks, nakakahiya sa pinsan kong si Fiona. Baka nag-aalala na ito ngayon dahil ang maid of honor niya ay wala pa. Gosh, ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ba napasarap ang tulog ko gayong may importanteng okasyon akong dapat na attendan ngayong araw? Heist! Alam kong wala sa ayos ang nararamdaman ko pero kailangan kong magkunwari na ayos lang ako. Lalo na at present ang halos lahat ng mga kamag-anak at pamilya sa kasal na ito ng pinsan kong si Fiona. Kanina, bago ako umalis na bahay maayos pa itong nararamdaman ko Pero ngayon, shit lang talaga, feeling ko umiikot na naman ang mundo ko. Nahihilo ako at masama talaga ang pakiramdam ko. Jenny, ayos ka lang ba? Bakit parang ang putla mo yata ngayon? Nagtatakang tanong sa akin ni Ate Nicole. Asawa siya ni Kuya Kobe. Ayos lang ako, ate. Medyo masama lang ang gising ko kaya parang feeling ko nahihilo ako, mahinang sambit ko. Ako na lang yata ang inaayusan dahil ang pinsan kong bride ay ready na. Ang groom naman ay dinig ko nasa simbahan na. Heist, hindi talaga maayos ang kalagayan ko at sana talaga makayanan ko ang lahat hanggang sa matapos ang kasal. Ayaw ko din naman magkalat no. Hindi ko din kaya na magmukha akong kahiyahiya sa harap ng mga bisita. Amuyin mo ito. Baka makatulong para maging maayos ang nararamdaman mo.
nakangiting wika sa akin ni Ate Nicole, sabay abot sa akin na parang isang stick. Nang amuyin ko iyon, amoy menthol at nagustuhan ko naman. Salamat, ate, nakangiti kong wika dito. Tumango naman ito sa akin bago niya ako sinipat ng tingin. Ano ba kasi ang nangyayari sa iyo? Dinig ko kay mommy kanina, late ka na daw nagising ah. May problema ba? Seryosong tanong nito. Muli akong umiling. Ayos lang talaga ako, ate. Huwag niyo po akong alalahanin. Malaking tulong po itong binigay niyo sa akin para mapabuti. Ang pakiramdam ko, pilit ang ngiti sa labi na sagot ko. Ganoon ba? O, siya puntahan mo na si Fiona. Parang kanina ka pa yata hinihintay sa dressing room niya, nakangiti nitong sagot sa akin. Tumango naman ako at naglakad na ako paalis. Totoo naman ang sinasabi ko kay Ate Nicole. Medyo gumaan ang pakiramdam ko nang maamoy ko itong ibinigay niya. Hindi ko maintindihan kung ano ba itong nararamdaman ko ngayon. I think, kailangan ko yatang magpa-check up para malaman kung ano ba itong nararamdaman ko. Baka may malubha na akong sakit na hindi ko pa alam. Diretso na ako sa kwarto kung saan naghihintay ang pinsan kong si Fiona. Naabutan ko na kausap nito ang isa sa mga bridesmaid na kung hindi ako maaaring magkamali, Star ang pangalan. Hi! Jen, mabuti naman at dumating ka din hay, after natin magpasukat ng gown, hindi ka na nagpakita sa akin ah. Hindi ka din umattend sa bachelorette party ko. Ikaw ha, parang sobrang busy mo naman yata, kaagad na tanong sa akin ni Fiona. Alanganin naman akong ngumiti. Guilty kasi ako eh. Sa lahat mga sinabi niya ngayon, wala akong ibang kasama kundi si Raven, kaya hindi ako nakaka-attend sa isa sa importanteng event bago siya ikasal. Nakaka-guilty tuloy. Mas pinili ko pa ang makasama si Raven at makipag-sex kaysa dumalo at makipag-bonding dito sa pinsan ko. Pasensya ka na Fiona ha? Medyo busy kasi saka alam mo naman, hindi ako mahilig umattend sa mga ganyang bagay, nahihiya kong sagot sa kanya. Napatingin pa ako sa kaibigan nito at mumiti. Ayos lang. Ano ka ba naiinitindihan ko? Teka lang, bagay na bagay sa iyo ang gown mo ah. Sana ikaw naman ang ikakasal sa susunod, nakangiti nitong muling bigkas. Pilit naman akong natawa. Naku, malabo pa yatang mangyari iyan. Wala pa akong balak na mag-asawa no. Nakangiti kong sagot. Sos, ikaw talaga. Huwag kang magsalita ng tapos. Ikaw din, baka subukin ka ng tadhana at mahalayan mo na lang na ikakasal ka din pala kagaya ko. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko tuloy malaman ang sasabihin ko. Bigla kasing sumagi sa isipan ko si Raven. Ang proposal nitong kasal sa akin noong last kaming nagkita. Heist, hindi tumupad si Raven sa pangako sa akin na dadalaw-dalawin niya daw ako bahay. Siguro nagtatampo sa akin ang lalaking iyon dahil i-reject ko ang alok niyang kasal. Sis, bahala siya. Kung ayaw niyang magpakita sa akin or ayaw niya akong kausapin bahala siya. Maganda na nga siguro iyon para iwas kasalanan ako. Pero talaga bang ayos lang sa akin iyon? Parang hindi eh. Para kasing nakakaramdam ako ng kirot ng puso ko ngayon. Maayos kong nagampanan ang tungkulin ko sa kasal ng pinsan kong si Fiona. Kasama din si Raven sa entourage since isa siya sa mga abay. Ang pinsan kong si Ihe na kapatid ni Fiona ang best man. Jen, magtapat ka nga sa akin, buntis ka no? Kakatapos lang ng seremonya ng kasal at abala ang lahat sa pictorial nang bigla na lang akong lapitan nitong pinsan kong si Ii at tanungin sa mga bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang tanong niyang buntis ako pero sobra akong kinabahan. Yede. Wala ako sa mood na makipagbiruan kaya tigilan mo ako. Baka mamaya may makarinig sa iyo, matsimis pa ako niyan eh, depensa ko din naman kaagad sa kanya. Maraming babae sa pamilya namin at alam na alam ko ang mga sentomas ng mga babaeng buntis. Teka lang, sino nga ulit ang boyfriend mo? Hindi ba't hiwalay na kayo ni Jefferson? Nagtatakang tanong nito sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga ko sa gulat. Hindi ako masyadong close sa kanya pero paano niya nalaman ang tungkol kay Jefferson? Lalo tuloy akong kinabahan. Grabe ka naman Ihe, hindi ko akalain na may pagkatsismoso ko pala. Teka lang, tawag ako ni mommy. Diyan ka na muna. Wika ko at mabilis ko na siyang tinalikuran. Hindi magandang makipag-usap ako ng matagal kay Ize dahil baka magka-anxiety lang ako.
Ibang klase ang mga tanong na lumalabas sa bibig niya eh. Out of nowhere. Tatapusin lang daw ang pictorial tapos sa reception party na didiretso. Kina mommy na lang siguro ako sasabay papunta doon kaya kaagad ko silang hinanap sa karamihan. Gosh, lahat yata gustong makipicture sa bagong mag-asawa. Hindi ko tuloy mapigilan na mapatingin kina Fiona at Harry na noon ay bakas ang tuwa sa mga mata habang game na pinagbibigyan ang kanilang mga bisita. Sana all na lang talaga. Sa kabila ng mga masasakit na bagay na naranasan nila sa relasyon nila, sila pa rin ang nakatadhana sa isa't isa. Grabe ang pinagdaanan ng relasyon nila pero sa bandang huli, sila pa rin pala talaga at masaya ako para sa kanila. Nasa ganoon akong pagmumuni-muni nang maramdaman ko ang paghawak ng kung sino sa braso ko. Wala sa sariling napabaling ako ng tingin at hindi ko maiwasan na magulat nang sumalubong sa paningin ko si Raven. Yes, sa nasabi ko na, isa siya sa mga abay at bumagay sa kanya ang kanyang kasuotan. Lalong lumutang ang angkin nitong kapugian at gandang lalaki. Himala! Akala ko habang buhay mo na akong hindi papansinin eh, seryoso kong wika sa kanya sabay piksi. Nakakainis ang lalaking ito. Hindi tumupad sa uspan at never nang nagpakita sa akin simula. Noong last niya akong hinatid sa bahay. Sorry, medyo busy ako nitong mga nakaraang araw kaya hindi kita nadalaw. Hindi ka naman siguro nagtatampo sa akin di ba? Seryosong tanong niya sa akin. Ewan ko sa iyo, Raven. Bitawan mo nga ako. Hindi tayo magkaibigan para mag-feeling closed ka sa akin. Saka, huwag kang lalapit-lapit sa akin, lalo na at maraming mga mata ang nakatingin sa atin ngayon. Seryoso kong bigkas at muling pumiksi para mabitawan niya ako. Nagtagumpay naman ako kaya dali-dali na akong naglakad palayo sa kanya. Naiinis pa rin ako sa Raven na ito. Ang kapal ng mukha niya na mag-feeling closed sa akin gayong kung totoosin ilang araw niya din akong binabaliwala. Ano siya? Kapag busy siya hindi niya ako papansinin tapos kapag wala siyang ginagawa at saka siya lalapit sa akin. Ano ako babaeng parausan niya? Shit lang talaga. Ako yata si Jenny Sebastian tapos nagawa niya akong tratuhin ng ganito. No way. Manigas siya. Simula ngayong araw, puputulin ko na kung anumang ugnayan namin. Hindi na din ako sasama-sama sa kanya. Delikado sa tuwing sumasama ako dito kay Raven, hindi maganda talagang nangyayari sa pagitan naming dalawa. Papunta ka na ba sa reception party? Tamang-tama sa iyo na ako sasabay, kaagad kong bigkas nang mapansin kong palabas na ng simbahan si Ii. Talagang hinabol ko siya para din makaiwas sa tangkang pangulit sa akin ni Raven. Bakit wala ka bang dalang kotse? Nagtatakang tanong sa akin ni Ii. Kaagad naman akong umiling. Wala Iniwan ko sa hotel. Sabay na ako nakangiti kong wika. Pumayag naman siya kaya umagapay na ako sa paglalakad sa kanya palabas ng simbahan. Diretso na kami ng parking area at bago pa ako nakasakay ng kotse ni Ihe, nasulyapan ko pa si Raven na tahimik na nakatanaw sa amin. Yes, sinundan din pala ako ng gago hanggang dito sa parking area. Now, bahala siya. Manigas siya dahil wala na akong balak pang pansinin siya. Isa na lang siyang itranghero ngayong sa paningin ko. Okay ka lang ba? Seryosong tanong sa akin ni Ire habang nasa biyahe kami. Wala sa sariling napatitig ako sa labas ng bintana at hindi ko din maiwasan na mapatanong sa sarili ko kung okay nga lang ba ako. Hindi ako okay at alam ko iyon. Sa ilang buwan na nakalipas bago ang kasal nitong pinsan ko alam kong sobrang dami nang nagbago sa akin. Simula noong nakilala ko si Raven alam kong hindi ko nakilala ang sarili ko. Nakadepende na kasi ang kaligayahan ko sa lalaking iyon. Ni hindi ko na nga yata kilala ang sarili ko sa ating magpipinsan, tayo na lang dalawa ang single. Ikaw ba may girlfriend ka na ba? Seryosong tanong ko sa kanya. Wala lang, gusto ko lang na may mapag-usapan kami. Para naman hindi iyong buhay ko ang magiging topic namin. Hindi ko pa nakalimutan na pinagbintangan niya akong nagdadalang tao ako kanina. Baka mamaya i-open up niya na naman iyon Baka tuluyan na akong mawala sa mood gayong aminado ako sa sarili ko na ilang araw na akong delayed sa aking monthly period. Wala akong balak na mag-asawa kaya wala din akong balak na mag-girlfriend, seryosong sagot ni Ihi sa akin. Detalyado at walang pasikot-sikot kaya hindi ko mapigilan ang mapatitig sa kanya. Sa aming magpipinsan,
Itong si Ihi lang ang hindi ko nabalitaan na nagkaroon ng girlfriend. Ibang-iba siya kumpara ay Kuya Brian at Kuya Kobe. Hindi siya nalilink sa kahit na kaninong babae. Nagiging tahimik ang buhay nito pagdating sa mga babae, pero balita ko palagi itong nakatambay sa mga bar ayon kay Bella at Fiona. Huwag mo akong titigan ng ganyan na para bang may mali sa akin, Jenny. Ikaw ngayon ang topic. Alam na ba nila tita ang tungkol dyan sa laman ng tiyan mo? Seryosong tanong niya na labis kong ikinagulat. Heto na naman kami sa topic na ito eh. Pinagdidiinan niya talaga na buntis ako. Ano ka ba? Tsismoso ka din no? Hindi ako buntis. Sino ba ang may sabi sa iyo na buntis ako? Natatawa kong tanong pero sa totoo lang sobrang kinakabahan ako. Gosh, paano na lang kung totoo ang sinasabi niya ngayon na buntis ako? Ano na ang mangyayari sa akin? Pwede kitang samahan sa doktor kung gusto mo. Bihira lang akong magkamali sa hula ko, kaya kahit na magdinig ka pa alam kong mailamang bata iyang tiyan mo, seryoso niyang sambit. Wala sa sariling napakapa ako sa sarili kong tiyan. Bigla din akong kinabahan. God, ano na lang ang mangyayari sa akin kung sakaling buntis nga ako? Paano na ako nito kung nagkataon? Sino ba ang boyfriend mo? Alam ba ito nila tita at tito? Seryosong tanong ni Ihi pero kaagad din akong umiling. Wala. Wala akong boyfriend, mahina pero halata ang kaba sa boses na sagot ko. Wala kang boyfriend? Are you sure? Bigkas niya. Wala nga. Saka, bakit ba ang dami mong tanong, Ise? Kung alam ko lang na ganito kakadaldal ngayon, hindi na sana ako sumabay sa iyo eh. Kunwari yamot kong sagot sa kanya. Hey, relax lang. Ikaw naman, hindi na mabiro eh. Naiinitindihan ko kung bakit ang bilis umilnit ng ulo mo. Ganyan daw talaga ang mga buntis. Kay bilis uminit ng ulo, natatawang sagot niya, kaya hindi ko mapigilan ang mapairap. Ang damang isyu nitong pinsan kong si Ihi. Maayos naman kaming nakarating ng hotel kung saan gaganapin ang reception party ng bagong kasal na sila Fiona at Harry. Halata talagang pinaghandaan ng bagong kasal ang event na ito. Perfect kasi talaga sa paningin ko ang lahat-lahat. Perfect ang mga decorations tapos nag-uumapaw ang mga pagkain. Naupo ako sa hiliran ng mga bridesmaid. May program pa palang nagaganap. Sasayaw pa ang bride at groom at habang ginagawa nila iyon kitang-kita ko ang kislap ng tuwa sa mga mata ng mga bagong kasal. Hayest, sana all na lang talaga. Sa kabila ng mga unos na pinagdaanan sa relasyon nila Fiona at Harry, sila pa rin pala talaga ang nakatakda para sa isa't isa. Ako kaya sino kaya ang lalaking para sa akin? Si Raven kaya? Siya ang nakauna sa akin. Sa naisip kong iyon, wala sa sariling napatingin kay Raven na noon ay nakaupo lang din sa halos katapat ko lang din na teble at nang mapansin kong nakatitig din ito sa akin, kaagad na din akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Muli kong naramdaman ang familiar na tibok ng puso ko.